Pansamantala muna nating putulin yung series natin sa Psalms 86. At yun po ang series ng ang kalaguan natin sa panalangin. Magsisimula po ako ng panibagong series, ang kalaguan natin sa relasyon sa Diyos sa daan ng panalangin. Ang isang matalinong hardinero, hindi na niya kailangang magtanong kung paano lumaki, mamulaklak ang kanyang halaman. Kundi kanya itong didiligan, lilinisin, i-cultivate upang lumago at mamunga, magbulaklak ang kanyang halaman. Pero pagdating po sa buhay Kristiyano, sa relasyon ng Kristiyano sa Panginoon, kailangan niyang magtanong sa kanyang sarili, paano ko palalaguin ang aking relasyon sa Diyos? Walang Kristiyanong hindi nagtatanong ng ganon. Sapagkat ang totoong Kristiyano, siya ay mayroong pagkabahala sa kanyang kalaguan sa relasyon sa Diyos. Siya ba'y lumalago o hindi? Kailangan lumalim ang kanyang relasyon sa Diyos. At ayon sa banal na kasulatan, ang paglalim, ito ay sa pamagitan ng pagkakaroon ng pagmamahal sa salita ng Diyos at pananalangin, pag-ibig sa pananalangin. Nagbigyan natin ng pagkakaiba o pagkaunawa, yung maging masunurin ka sa salita ng Diyos. Maaari kang maging masunurin na walang pag-ibig sa Diyos. Pero hindi maaring umiibig ka sa Diyos na hindi maging masunurin. Na maraming mga quote-unquote Christians, maring sinusunod talaga ang salita ng Panginoon, bagamat labag sa kanyang kalooban. Pero ang isang taong nagmamahal sa Diyos ay hindi maaring hindi niya sundin ang salita ng Diyos. Na ang pagmamahal sa Diyos, nakikita natin to sa ating pagbubulay-bulay ng salita at pananalangin. Imposible na tayo'y sumusunod lamang sa salita ng Diyos na hindi natin iniibig ang Diyos sa daan ng panalangin. So ano bang panalangin? At ano ang nagagawa ng panalangin sa ating relasyon sa Diyos? Na alam naman natin na ang panalangin, ito'y pakikipag-usap natin sa Diyos. Puso sa puso. Ito ay nababatay sa ating pag-ibig sa Kanya. Bukas ang ating puso at taos puso tayong nakikipag-ugnayan sa Kanya. Gaya na lamang halimbawa ng Psalm 62:8, ibuhos ninyo sa Kanya ang inyong puso. Panalangin. Matthew 6:6, manalangin ka sa iyong ama nang nasa lihim. Panalangin. Psalms 4:6, ihayag ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin. So sa pamamagitan ng panalangin, na ipapadama natin ang ating pag-ibig sa Diyos. Kaya napakalaga ang kalaguan natin sa relasyon sa Diyos sa daan ng panalangin. So ano nagagawa ng panalangin sa ating relasyon sa Diyos? Well, ito yung pagpadama natin ng pag-ibig sa Kanya. Sapagkat sa panalangin, pinalalalim natin ang ating pagkikipag-ugnayan sa Kanya. Sa panalangin, inihanda nito ang ating puso sa kalooban ng Diyos. Sa panalangin, nagbibigay ito ng kapayapaan at katatagan sa Diyos. Sa panalangin, nagpapakita ito ng ating pananampalataya sa Diyos. Tulad isang bata,
na marunong magpasalamat kahit kapos siya sa laruan, sa bagay. Hindi tulad ng mayamang bata na nasa kanya lahat ng kailangan niya pero panay ang reklamo sa magulang. Kaiba yung mapagpasalamat. Kaya magsimula tayo sa seryeng ito at buksan natin ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Pag-ibig, pagpapalago ng ating relasyon. Panalangin, pagpapalago ng ating relasyon. Ganito ang sabi po sa 1 Thessalonians 5:18. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo para sa inyo. So sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. So pinamagatan ko itong unang series natin, laging magpasalamat. Ang layunin ng laging pagpapasalamat ayon sa tekstong ito ay mamuhay tayo sa panalangin na may pusong laging nagpapasalamat bilang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus. Pero bago lahat tayo muna ay manalangin. Panginoon, damhin po ninyo ang aming pong panalangin na nawa maturuan nyo kami na makipag-usap sa inyo, taos sa aming puso, bukas sa aming kalooban, ang aming pong pagtitiwala at pagmamahal sa inyo sa lahat po ng aming mga kahilingan ngayong gabi sa pulong panalangin. Nawa pagpalain po ninyo ang pag-aaral na ito sa aming pong mga buhay. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Laging magpasalamat sa panalangin. Una, kung pansinin natin ang ating teksto, mga kapatid, mayroon ditong utos. Ang sabi po sa ating teksto, magpasalamat kayo sa lahat ng bagay. Ito'y hindi mungkahi, suggestions, kundi ito'y malinaw na utos. Pero tandaan natin, kapag tayo po'y nakakabasa, nakakarinig ng utos ng salita ng Diyos, hindi ibig sabihin gagawin natin ito para tayo ay bigyan ng katuwiran ng Diyos. Tandaan natin, hindi na tayo namumuhay sa kautusan, kundi namumuhay tayo sa pag-ibig. At kaya tayo sumusunod sa utos ng Panginoon dahil tayo po ay namumuhay sa pag-ibig ng Diyos. So maging sa ating panalangin, hindi tayo mananalangin para tayo ay maging matuwid sa Diyos, kundi mananalangin tayo dahil ito'y bunga ng pag-ibig natin sa Diyos. Now, pag sinabing pag-ibig, alam natin ang pagkasoberano ng Diyos from eternity past. Dahil sa kanyang pag-ibig, tayo po'y naligtas. Hindi tayo naligtas sa utos, kundi ang kautusan ay nagbibigay sa atin ng kaalaman ano yung mali at alin yung tama. Yan ang banal, kalooban ng Diyos. Nagsasabi sa atin ng katwiran, ng kalooban ng Diyos, ang kanyang kautusan. Pero hindi tayo susunod para tayo'y maligtas, kundi tayo po ay may pagmamahal na sumunod sapagkat tayo'y mga iniligtas. Kaya tayo namumuhay sa pag-ibig. At ang sabi, magpasalamat kayo sa lahat ng bagay in all things. In all things. Kaya nga sabi ng Panginoon sa John 14:23, sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y mamahalin ng aking Ama, at kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama niya. So yung ating pong panalangin, ito'y pagpapahayag natin ng ating pag-ibig sa Diyos sa lahat ng bagay. Manalangin tayo at magpasalamat sa lahat ng bagay in all things, sa kabiguan,
sa kakulangan, sa tagumpay. Bakit? Dahil alam natin tayo po'y nabubuhay sa pagkasoberano ng kanyang biyaya. Tayo po'y nasa biyaya na ng Panginoon. Kaya sabi nga sa Romans 8:28, nalalaman natin na sa lahat ng bagay, kasama ang Diyos na gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Mga sumusunod sa Kanya. Sumusunod dahil alam natin kung ano yung tama at mabuti, sapagkat yun ang sinasabi ng Kanyang kautusan. Kaya sabi ng Panginoon, ang sino mang nagmamahal sa akin, siya yung tumutupad sa aking mga salita. Tulad si Job, kilala natin si Job. At kilala natin siya na siya'y taong matuwid. Ngunit dumanas siya ng matinding pagsubok sa buhay dahil sa gawa ni Satanas. Nanais ni Satanas pabagsakin si Job para mapahiya ang Diyos na lahat ng nagtitiwala sa Kanya ay maaring tumalikod sa Kanya. Binigyan siya ng lahat ng problema, namatay ang kanyang mga anak 10, nawala ng kanyang lahat ng kayamanan niya, nagkasakit pa siya. Pero nakita natin na hindi nagkasala si Job. Ganito ang sabi niya sa Job chapter 1, verse 21. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan sa Panginoon. Nakita niyo yung panalangin niya, pag-ibig, dahil kilala niya ang Diyos. Dapat tayo lumago sa ating relasyon sa pamagitan ng panalangin. Kaya nga, magsimula tayo sa panalangin ng pasasalamat sapagkat sa panalangin nalalapit tayo sa presensya at puso ng ating Panginoon. Nalalapit tayo sa Kanya. Kaya sa bawat sitwasyon, hanapin natin palagi ang biyaya ng Diyos. Namumuhay tayo sa biyaya. Ikalawa, pansinin dito, hindi lamang utos, kundi dahilan. Ang sabi sa ating teksto, magpasalamat kayo sa lahat ng bagay sapagkat may dahilan. Ito ang kalooban ng Diyos. Ang manalangin pala, ito'y pagpapahayag natin pag-ibig sa Kanya, kalooban ng Diyos na lagi tayong nananalangin sa Kanya. So ang pasasalamat ay hindi lang kagandahang asal natin sa harapan ng Diyos, kundi bahagi ng kalooban ng Diyos para sa Kanyang mga anak. Para sa atin. Ipinapakita nito na nagtitiwala tayo sa Diyos kahit hindi natin naunawaan ang lahat ng bagay. But we know that in all things, God works together for good. Yun yung pananalangin na may pag-ibig, nagtitiwala tayo sa Kanyang pagkasoberano, sa Kanyang biyaya. Hindi natin naunawaan, pero pinapahayag pa rin natin ang ating pag-ibig sa Kanya. Even si Jesus did. Nung huling hapunan, hindi niya alam kung paano siya mamamatay, kung anong klase, kahirapan, madadama niya, pero nagtiwala pa rin siya sa Ama. He prayed. Ipinakita niyang pag-ibig niya sa Ama na susunod siya sa kalooban at siya'y nanalangin. Lucas 22:19, ganito ang pagkakasabi. At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Naroon pa rin yung pasasalamat niya, alam niya na kung anong mangyayari sa kanyang sarili. So, dapat nating kilalanin ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ay nagpapalalim ng ating relasyon sa pamagitan ng ating pagdulog sa panalangin. Sa panalangin, bagamat ito'y ginagawa natin para tayo humingi, pero ang panalangin ay hindi lang basta paghingi, kundi alalahanin kung ano ang nais ng Diyos sa atin. Sabi sa ating teksto, manalangin kayo lagi sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa inyo. So nakita natin, mayroong utos, mayroong dahilan, at ikatlo, may pundasyon.
pundasyon ng panalangin. Tingnan niyo ang sabi sa ating teksto. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. May pundasyon tayo at ang pundasyon natin ay si Kristo Jesus para sa ating ikabubuti. Lahat tayo may kakayanang magpasalamat sa lahat ng bagay dahil sa ginawa ni Kristo sa ating buhay pagdating sa history and order of salvation. Alam natin si Kristo ang gumawa at alam natin na naligtas tayo sa lahat ng paraan ng Diyos bago tayo dumating sa kaligtasan, sa pagtawag sa atin, all things works together for good. Kung lahat ng bagay ay kasamang gumagawa ang Diyos para matupad yung kanyang itinakda sa ating kaligtasan, how much more sa buhay nating kaligtasan, sa lahat ng bagay, kasama pa rin ng Diyos na gumagawa. Kaya nga ang Kristiyano, ang totoong Kristiyano, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng mga sufferings, nakakahanap tayo ng kapayapaan dahil sa pag-asa natin kay Kristo. Mayroon tayong kapayapaan. Tumitibay tayo. Tayo ay nakakatayo, nakakalakad. So, ano po ang aral na maaari nating ipamuhay ngayon? Ang tunay na panalangin ay laging may kasamang pasasalamat. Alam natin ang konteksto ng pasasalamat natin, hindi lamang dahil tayo'y pinagpala, tayo walang karamdaman. Alam natin behind sa ating faith, yung loob ng ating faith, ang Diyos ay kumilos sa atin. Yun ang basis ng ating pasasalamat. Kaya ang ating pasasalamat ay hindi nakadepende sa ating sitwasyon. Hindi nakadepende sa ating kakayanan, kundi nakadepende sa itinakda ng Diyos at nakadepende kung sino ang Diyos na nagtakda, na nagsagawa ng lahat ng kanyang layunin sa ating buhay. So wag na nating hintayin na tayo po ay gumanda pa ang buhay natin bago tayo manalangin at magpasalamat. Wag nating antayin na gumaling muna tayo sa ating karamdaman para maglingkod at magpasalamat. Wag muna nating antayin na tayo nanghihina, tumatanda bago tayo manalangin. Huwag nating antayin na pipikit ng ating mga mata bago tayo manalangin, lumapit sa Diyos. Marami tayong bagay na dapat ipapasalamat sa Diyos sa daan ng panalangin sapagkat bago pa lamang tayo likhain sa sanlibutan ito, naroon na ang Diyos sa kanyang providensya, sa kanyang pagkasubirano. Kay Kristo lamang natin kayang sumunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa ating mga sarili. Kaya nga, bilang hamon natin ngayong gabi, magsimula tayo. Araw-araw. Palakasin natin, patibayin natin. Bukas na natin ating puso pagdating sa panalangin. Ipanalangin natin sapagkat ito'y utos, ito'y may dahilan, at ito'y may pundasyon. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo pong salita na kung saan isa sa mga aspeto ng kalaguan ng relasyon namin sa inyo ay hindi lamang bastang pagtanggap ng iyong salita, ang pagbabasa at pag-meditate nito, kundi ang aming pong pagpapahayag ng pagtitiwala sa inyo sa pamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Hayaan niyo, Ama, na kung paano kaming maging masunurin sa iyong salita, kami po din man ay magpahayag ng pag-ibig namin sa iyo sa aming pagsunod sa iyong salita. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.